the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Pastor Jeff. Kagalang-galang ang datingan mo ngayon, Pastor. Magandang umaga. Nasaan ka ngayon, Pastor? Pupunta ako sa Senado para dumulog. Ano idudulog mo? Ha? Oo. Oo nga, senatoriable ang datingan mo, Pastor. Oo nga, alam mo naman tayo, may mga gig. But anyway, Ted, pwede ko bang dagdagan yung think about it mo lang? Parang magandang pang-ending lang. Sige, Pastor. Hindi, maganda kasi yung mga krasi-krasi ni Ted and talagang nangyayari yan. Kitang-kita, kaya gano'n na lang yung alam mo yun, kahit ako nung nakikinig kay Ted kanina. Pero at the end of the day, Brad Ted, sa Book of Revelation, there's only one kingdom that will stand. Ang tawag doon, theocracy. That the kingdom of God will reign. Sabi doon, all knees will bow down and all lips will proclaim. Talagang, at the end of the day, the kingdom of God will be the one remaining standing. Nung unang panahon, akala ng mga Romano, akala ng mga isang katutak ng mga Griego, they're the one who rules the world. Pero ngayon, nasa na ba sila? So, darating ang time, kings, they just come and go. But at the end of the day, there's only one king that will remain, the King of Kings and the Lord of Lords. Ang tawag doon ay theocracy. God is the one who will remain sitting on the throne. Kaya nung bumaba si Jesus, sabi niya, the kingdom of God is at hand. Hindi po siya nagpipreach ng physical kingdom. The kingdom of God resides in the heart of each and every man. Kaya one day, sa Book of Revelation, dadating po muli si Jesus and the kingdom will once again be ruled by the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya Brad, Ted, and Cha, as much as, we hate ano may nangyayari, kung sino-sino man nakaupo, and what can we do? We pray. Of course, ngayong election, sabi nga ni Brad, we have the power kung sino iboboto dyan sa mga posisyon na yan. But then again, we should call on the name of the King of Kings and the Lord of Lords. So one day, yun din po. Kaya sa mga namamayagpag ngayon ng mga kung sino-sino naghahari-harian, hindi po tatagal yung kingdom nyo. There's only one king that will remain standing at the end sa Book of Revelation. Ted, Cha! Amen. Ang ganda ng mga sinabi mo, Pastor. Pero ito, meron tayong letter, Pastor. Mamaya balikan namin ni Manong Ted, itong Think About It segment. Hanggang ngayon, medyo dinadigest ko pa yung comments sa mga kapatid natin, lalo na yung galing dun sa isang listener at viewer natin. But, eto na muna tayo sa pinakamagandang segment din po ng ating programa, ang Anong Say Mo, Brad? Dito po yan sa segment ni Pastor Jeff Elis Cupides, kung saan may sulat po tayo galing sa ating kapatid na si Annalyn. Sabi niya dito, magandang umaga, Pastor. Ako po si Annalyn, 52 years old. At dahil work from home ang setup ko, araw-araw akong nakasubaybay sa programa ni Manong Ted at DJ Chacha. Ito po ang sitwasyon ko na gusto kong ihingi ng payo sa inyo. Ang mister ko ay isang seaman, kaya ako ang naiiwan dito sa Pilipinas para mag-alaga ng 4 naming anak. Ang panganay namin ay 21 years old na isang babae. Hindi niya natapos ang kurso sa kolehiyo dahil nabuntis siya. At dahil may sarili ng pamilya, nakabukod na siya ngayon kasama ang asawa niya. Meron pa kaming 3 anak na nag-aaral. Ang pangalawang anak namin, babae din, 19 years old at kasalukuyang nasa kolehiyo. Yung sumunod sa kanya, nasa junior high school at ang bunso namin ay grade 6. Pastor, ang anak naming babae na nasa kolehiyo ngayon may boyfriend. Mabait naman ang kanyang nobyo at kilala ng aming pamilya dahil siya ay dinadala ng anak kong dalaga sa aming tahanan. Gayunpaman, nangangamba po ako na baka mangyari sa kanyang nangyari sa aming panganay na anak. Na baka hindi rin makapagtapos ng kolehiyo dahil sa maagang pagbubuntis. Ayaw ko namang pigilan ang pakikipagrelasyon niya dahil baka lalo lamang magrebelde ang bata. Ayaw ko siyang mag-asawa agad katulad ng kanyang ate. Kaya kinakausap ko parate tungkol sa pakikipagrelasyon at laging pinaalalahanan na gawing prioridad ang makapagtapos ng pag-aaral bagong pag-ibig. Subalit, tuwing kinakausap ko yung anak ko, pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan. Regular din namin silang nakakausap ng kanilang ama habang nasa barko ito.
Kada linggo, nagve-video call kami ng pamilya at nagbibilin din ang aking mister tungkol sa pag-aaral ng maigi. Work from home na nga ang setup ko para matutukan ko ang mga anak ko. Subalit nabuntis pa rin ng maaga ang aking panganay. Ayaw kong mangyari ito sa aking pangalawang anak at baka masisi ako ng mister ko at sabihin na hindi ko nababantayan ng maayos ang anak namin habang siya'y nagtatrabaho sa barko. Paano ko po ba kakausapin ang aking anak para sa tamang gabay? Paano ko siya pagsasabihan tungkol sa pakikipag-boyfriend at sa premarital sex? Nais ko lamang ay matapos ang pag-aaral ng anak ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. May tiwala ako sa kanya, pero hindi ko pa rin maalis na mangamba. Yan nga po ang sulat ng ating letter sender na si Annalyn, isang ina na nangangamba para sa kapakanan ng kanyang anak. Maraming nakikinig sa atin ngayon ng mga working mothers, katuwang ng kanilang mga mister sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mga bata. At yung guilt feeling ng mga nanay na nagtatrabaho, hindi mawawala yan eh. Pag nagkakaroon, pastor, ng problema sa bahay, yung guilt feeling ng nanay, laging nandyan kahit ginawa na niya lahat. O anong gusto mong sabihin, anong say mo, Brad, dito sa storya ni Annalyn at ng kanyang pamilya? Wow! Ate Annalyn, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Bilang ama at magulang din, naunawaan ko yung pag-aalala mo bilang isang, nagtataguyod, dahil yung asawa mo nasa abroad, nais lamang mapabuti yung future ng anak. Meron akong konting payo sa'yo at sana'y magbigay sa'yo ng tamang direksyon. Unang-una, pag-usapan nyo yung layunin at prioridad. Okay? Ibig sabihin, maglaan ka ng panahon upang kausapin yung anak mo ng mahinahon at bukas yung isip. Huwag nating sermonan, bagkos gawing heart-to-heart yung usapan. Pwedeng andating yung anak, alam mo bang mahalaga sa amin na makapagtapos ka? Alam ko naman sa'yo, mahalaga rin yung may inspirasyon ka, may boyfriend. Alam mo yan, pero bilang nanay, gusto ko siguraduhin mo na bago maapektuhan yung mga pangarap mo, mag-isip-isip muna tayo. So, tanong mo sa kanya, ano ba yung purpose mo ng pagbo-boyfriend? At ano ba yung purpose mo sa pag-aaral mo? Pangalawa, magbigay tayo ng tamang edukasyon sa sexualidad. Kasi medyo tabu kasi sa atin to, minsan nakakahiya pag dalagita yung anak. Pero the reality, tinuturuan na ng TV, ng YouTube, ng Facebook, yung mga anak natin na madalas baluktot na pananaw pagdating sa sex. Na sex is only blessed in the context of marriage. Kaya yun nga yung verse ko ngayon sa unang Thessalonica 4, 3 hanggang 4. Sabi rito, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang inyong kabanalan, na inyong iwasan ang pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung papaano niya mapigil ang kanyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Yung pakikiapid po, hindi lang to sa taong may asawa. Pag may asawa, adultery yun. Pag nakiapid ka sa ibang tao na may asawa ka, pagka po dalagat binata, fornication naman po ang tawag doon. So, mali po yun. Hindi raw yun ang will ni Lord sa atin. Kaya, Ate Annalyn, pangatlo kong payo sa'yo, palakasin nyo yung relasyon yung mag-ina. Gawin mong mas malalim yung relasyon nyo sa na, alam mo yun, yung lagi ka, saan ka na naman galing, ganito, ganyan. Makipag-bonding tayo sa anak natin para makita niya yung value. Okay, at the end of the day, mas iba-value ko yung relasyon ko sa nanay ko kesa rito sa boyfriend ko na hindi ko naman unang-una kilala pag ganon. At pang-apat, gabayan natin siya at huwag diktahan. Magtiwala sa kakayanan ng iyong anak na magdesisyon. Ngunit pakita mo rin yung suporta mo. Pwede mong sabihin na, anak, gusto ko rin naman one day makapag-asawa ka, pero baka hindi pa ngayon ang panahon. So, pag susunod lang, Ate Annalyn, paalala mo rin sa asawa mo yung role niya bilang tatay, na hindi lang siya provider. Baka sa mga Zoom meeting nyo o sa online nyo pag-uusap, magkaroon kayo ng family devotion, family prayer na yung tatay ang magdadasal at magli-lead sa inyong kapakanan spiritual na area ng buhay. So, huwag mo rin masyado sisihin sarili mo, Ate Annalyn. At the end of the day, yung anak mo, nagdidesisyon yan. Yung sa panganay mo na nabuntis, huwag mo masyadong sisihin yung sarili mo. Nagawa mo yung role mo at patuloy tayong manalig at magtiwala sa Diyos. So, Ate Annalyn, at the end, ang pagmamahal mo bilang ina ay mahalaga sa tagumpay ng iyong mga anak. Sa tamang gabay, tiwala, panalangin, makakaya mo yan. I'm sure si Lord kaakibat mo ngayong panahon na wala ang iyong asawa. So, sa anak mo, ito yung payo ko. Unang Thessalonica 4:3-4,
sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang inyong kabanalan na inyong iwasan ang pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung paano niya mapigil ang kanyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo si Ate Annalyn na sumasalamin sa maraming nanay ngayon at mga tatay din. Yung fear dahil sa maraming mga baluktot na katuruan sa sexualidad, sa katutak ang mga kung ano-anong mga telenovela, parang normal lang ang pakikipag-sex sa hindi asawa. Lord, itama po ito sa pamagitan ng salita mo na ang sex is only blessed in the context of marriage. Salamat, Panginoon, kay Ate Annalyn. Papalakasin mo siya sa kanyang mga buong pamilya. In Jesus' name. Amen. Amen. We pray, Lord, para po kay Brad Jeff, lagi niyo siyang aalagaan, bless his mission, and keep him safe and protected always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Brad, sa iyong unawa at pasensya and for waiting dahil nga din sa ating problemang technical. So we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and good luck sa iyong hearing. Kung ano maidudulog mo sa Senado. Good luck, Pastor. Yes. Okay. Meron lang akong baby dedication. Apo to ni Eman at ni Bel Garrido. Ikinasal ko to, nagkaanak na sila. Ngayon, yung apo naman ang dedicate ko ngayon. So, kaya nakakatuwa. Yan. So, Okay. yan ang trabaho ng pastor. From birth to death. Nandyan po ang pastor nyo. Yan. Okay. So, Brad, salamat na marami. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. God bless you more. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.